Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! Isang napakagandang gabi at pinagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid, sapagkat muli na naman tayong makakarinig ng magandang balita. Ilang magandang balita, kundi mabuting balita. At welcome, brothers and sisters of Comfy, North, South, East, West. Yan. For anything else, tayo muna po ay magsama-samang manalangin sa ating dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, glory to God. Amen. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa oras nito na pinagkaloob mo sa amin, na kami ay tinawag mo upang magsama-samang makinig ng iyong magandang balita. Ama, tunay na dakila ang iyong katapatan sa amin, pagkat hindi mo kami pinababayaan, hindi makarinig iyong mga banal na salita, mga salitang maggagabay sa amin sa tamang pamumuhay, isang buhay na nagbibigay kaluguran. Kaya sa gabing ito, narito po muli kami, tinataas namin ang bawat isa. Kayo po nakababatid ng nilalaman ng aming puso. Panginoon,
pakalinisin niyo po kami ng kabanal-banalan dugo upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong mga banal na salita. Purify our hearts, Lord, that we may worship you. Cleanse our hands that praise your name. Father God, itinataas ko po sa iyo lahat ng gagamitin mo sa gabing ito, lahat ng magpa-facilitate. Of course, Lord, from the technical team, Father God, magbibigay ng word, of course, sa music ministry, sa praise and worship, higit sa lahat sa magbibigay ng iyong word, we ask, Lord, for your double portion of your anointing to be upon all of us. May your name be glorified, Father God, and we bring you back to you the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And thank you, Lord, mga kapatid, at may mga announcement po tayo. We encourage all of us to be part of our church building, our new worship center, at ito po ay nasa Bulacan, sa ating Bulacan property. Maging bahagi po tayo doon. Yan, ito'y nagbibigay kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Invited po ang lahat na dalawin ng ating YouTube channel na Comfy Media. May mga bagong playlist po tayo doon. Mostly mga songs po natin mula pa nung panahon ng Mami Ligaya at magpahanggang ngayon. At yung mga GMJ news songs, nandoon na rin po. Kaya kompletos recados. All we have to do is to visit our YouTube channel. Then click the button. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. April 2, 2025. Happy birthday, pinangungunahan ni Sister Yolanda Dalangin. Sis, happy birthday! Hallelujah! At ni Sister Lilia Añano, Brother Rael Escondo, Sister Hani Villaflores, Brother Marco Rubia, Sister Princess Angkaya, and Brother Jogo Belmonte. Happy birthday and enjoy your day. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday mga kapatid. A blessed day to all of you. And enjoy your day. So brothers and sisters, let us prepare ourselves. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay upang sama-sama tayong magpuri, dakilain, luwalhatiin ang ating Diyos Ama. So brothers and sisters, let's welcome our praise and worship team. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili at sabay-sabay po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Alam ko lahat tayo ay masayang-masaya sa araw na ito. Tunay na ang Panginoon, napakabuti sa atin, kaya lahat tayo sabay-sabay na umawit at magpuri sa Kanya. Amen! Praise the Lord, you heavenly beings! Praise His glory and power! Praise the Lord's glorious name! Bow down before the Holy One when He appears. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen.
napakabuti ng Panginoon. Amen. Kaya, i-offer Panginoon ang lahat ng nasa atin, ang ating mga kaloob, ang ating buhay. Wala tayong maibabalik sa Kanya, kundi ang ating pasasalamat, kundi ang ating pagpuri at paglilingkod sa Panginoon. Sobra-sobra pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya bigyan natin siya ng luwalhati sa ating pagsamba. Awat grasya ng Panginoon, ang kalakasan na pinagkakaloob niya sa atin, ibigay natin ang lubos sa ating buhay at makapangyarihang Diyos na nagmamahal, kumakalinga sa atin, dumirinig sa ating panalangin, sa ating pagtawag. Thank you, Lord. We glorify your name. Glorify your name on high. Magnify your name forever. I worship you and honor you. Lift him up, oh Holy Spirit.
Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Napakasarap umawit sa ating Panginoon. Really, you can feel the very presence of God. Kasi every time we sing in the name of the Lord, we give praises, we are invoking the very presence. And, Lord, thank you again, and glory to God, Music Ministry. And to continue with our series, which is all about the book of the Romans, sa gabi pong ito, and we welcome po natin ang ating kapatid na walang iba kundi Minister Elmer Nocum. Pasimula ng chapter 9 ng Book of the Romans. So prepare natin ang ating mga ballpen, notebook, Bible, marker. Thank you, Lord. Let's welcome our brother. Ang gabi po mga kapatid, North, East, West, South, at po sa ating study ngayon mga kapatid. Ang ating pag-aaral ay pagpapatuloy po sa ating pagtalakay sa Book of Romans. Pong day, ating pong akin na ang chapter 8. Naman po mga kapatid, ating tatalakayin ngayon, chapter 9. Ating pong ngayong pag-aaral ay sa Romans chapter 9, verses 1 up to verse 13. Mga kapatid, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid, no? Romans 9, verses 1 up to verse 13. Paul's anguish over Israel. I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, people of Israel. Theirs is the adoption to sonship. Theirs the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, ever praised. Amen. Verse 6, God's sovereign choice. It is not as though God's word had failed, for not all who are descended from Israel are Israel, nor because they are his descendants are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Other words, it is not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. For this was how the promise was stated. At the appointed time, I will return, and Sarah will have a son. Not only that, but Rebekah's children were conceived at the same time by our father Isaac. Yet, before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by him who calls, he was told, older will serve the younger, just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. Kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo po'y muling manalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Ting kaloob mo sa amin. Hindi po kaming narito, Panginoon. Pang muli po makapakinig, Panginoon, sa inyo, makapag-aral, Panginoon. Lord, we pray, mga Panginoon, aming pag-aaral, gabay, patnubay, Espiritu Santo, Panginoon, ang magbigay ng
pahayagan, Panginoon, sa aming pag-aaral. Kami, Panginoon, bigyan po ng pusong bukas, Panginoon, marunong dawa, Panginoon, bawat papahayag mo, Panginoon, sa May your name be glorified, Panginoon. Yes, we pray in Jesus' name. Amen, amen. Thank you, Lord, no? Atong Romans 9 tackles the chosen race, the Israelites, past, present, and future. Ito po'y tumatalakay sa kaganapan, buhay ng mayang hinirang, paraan, kasalukuyan, at una-una mga kapatid, pinapakita rito, no, ating mensahe ngayon sa Romans 9. It is Romans 9 tackles God's sovereignty and Israel's rejection. At dito nga ating makikita mga kapatid yung mga mahalagang bagay na gustong ipahayag ng Panginoon sa atin, no? Na when we say God's sovereignty mga kapatid, it is God's sovereign choice and election, which is not based on human merit or works. God's sovereignty. Yung pangalawa nga, yung Israel's rejection, it is false sorrow or anguish over the chosen race, the Israelites' rejection. Because Israelites' rejection serves as a reminder of the importance of responding to God's offer of salvation. No? Kaganoon na lamang yung kalungkutan, dalamhati ni San Pablo, mga kapatid, no? Sabi nga Paul expressed concern for his fellow Jews by saying that he would willingly take their punishment if that could save them. Grabe yung sorrow ni Saint Paul sa nasaksi sa pag-reject nga, sa pagtanggi ng kanyang kababayan. While the only one who can save us is Christ. Paul showed a rare depth of love like Jesus. He was willing to sacrifice his life for others. So sa sobrang panghihinayang, kalungkutan, sa pagtanggi, bayang Israel sa kaligtasan, ito isang parang larawan ng mga kapatid to, no? Ng pagmamahal ni San Pablo sa kanya mga kababayan. At para ba meron siya panghihinayang sa ginagawang pagtanggi sa kanya mga kababayan. Kaya naroon kanyang kalungkutan at kanyang expression na kanyang pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Sa mukha rin mga kapatid yan, na pagmamahal din ng ating Panginoong Jesucristo. Tutunay mga kapatid, because of Christ's love, He was willing to sacrifice His life for others. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. Pang maipahayag niya ang pagmamahal niya sa tao, He willingly sacrificed His life for us to be saved. And yet, naroon pa nga rin mga kapatid, pagtanggi, pag-reject, mismo na kanyang sariling bayan. No? So, meron nga dito katanungan How concerned are you for those who don't know Christ? San Pablo nga, ganun kanyang concern Pwedeng, yun nga po, iba ang kanilang pagkakilala, pagtanggap, ating Panginoong. Alala nyo, di po. Same people din na triumphant entry na sumadubong sa Panginoon. Also, the same people, the Jews, ang sumisigaw, crucify Him. Dahil nga, hindi nila lubos at tinanggap at kinilala
naroon yung dalamhati talaga eh. Putan, panghihinayang, si St. Paul sa mga nagiging responses kanyang bayang hininga. Ito na magandang tanong ito mga kapatid sa ating kapanahonan din. Tayo ba? How concerned are we? Are you for those who don't know Christ? Kaya, di ba, atin, sa ating awit, dapat makilala mo, dapat makilala mo, dapat makilala mo, si Jesus. Yan ang pinakahalagang susi, mga kapatid. Talagang makilala ng lubusan tao upang malaman niya ang napakahalagang inihahandog, offering, i-offer na kaligtasan Diyos para sa atin. Ngunit ito nga, bayang Israel, nilalang pa. They reject offer of salvation ating Panginoong Kristo. Tayo pala, no? Mga tao, ating may pakilala. Isang sharing lang mga kapatid. Araw. May puya, daring prayer meet, pauwi na. 5-star. May puya, hinahabol namin yung last trip ng party. Para mapadali, kami po'y nag-grab. O kami ng grab, sumakay na po kami. Grab driver. At talagang nagulat sa kanyang kaya sakyan namin. Yan. Pero siya may mga pag nasakyan na rent na car ay hindi na po sinoli noon ng ganun po. Tapos meron siya mga name, ID nung hinabol niya. Pinasuhan. Pero yun nga, sabi nga niya, patas pala sa atin talaga ay matagal. So yun ang kanyang burden. Hindi niya kagad mahanap. Kuha, di niya mahabol. Pinarent na. At ang balita nga niya, hinanla yung kanyang ang hiram sa kanya. Tapos yung pinasanlaan, nalaman na gano'n nga na hindi kanya yung sasakyan, isinanda ulit. Nagkanda halo-halo na kung sino na napunti sa sasakyan niya. Kaya lalong maging malabo na ma-recover yung kanyang pinarentahan. Ito pang masaklap. Kanyang ibigan, nagpaparent a car din. Dahil nga nung una, ang ganda ng payment eh. Rentahan ng 1 month. Bigay kagad ng initial na 50,000 na bayad. Sabi, magandang customer to. In-encourage niya yung kanyang kasamahan na nagpaparent din ng sakyan, na iparenta yung sasakyan. Pinarenta naman. Kaso, dalawa sila na biktima. Saklap, kanyang kaibigan na kanyang nais na tulungan, na parentahan din. Inasuhan siya ngayon na siya ay kasabwat nung kanyang ni-repair na nagre-rent. So, maaawa ka dun sa Grab driver. Kaya nga bago kami bumaba, sabi niya, ako sa balikat eh. Brad, ano pangalan mo? Joseph. Mag-pray tayo. So, nag-pray nga kami. Aming ang prayer. Justice. Masyadong masalimuot, mahabang buso. So, totoo yun. So,
si Lord ang ating rightful judge. Alam ng Panginoon lahat ng Panginoon. Lahat yan ay amin, sa kanya-kanya. At yun, nakakatuwa naman yung brother na sa panalangin nga sa kanya. Pababa na nga kami. Pupunas ng mukha yung brother. Baba nga namin, tumingin pa ako sa likod. Nandun pa rin yung brother. Pa ganun. Pa na sa mga ganun sitwasyon, dapat pa talaga ganung nakataon, bilis tayong makinig sa Panginoon. Namin, kahit sa kaikling panahon, bigay ang comfort ng Panginoon at assurance, Diyos ay kikilos sitwasyon. Kaya nga sabi sa ating katanungan dito, gaano ba tayo ka-concern ating makilala ang ating halaga. Ganon yung dalamhati, concern ni Saint Paul, mga kapatid, sa pag-reject ng kanyang mga kababayan, the Israelites, sa ating Panginoon. Israel's rejection, sabi nga ay Paul's sorrow over Israel's rejection serves as a reminder of the importance of responding to God's offer of salvation. And it serves as a reminder of the importance of responding to God's offer of salvation. Tunay, mga kapatid, na talagang tayo ay nire-remind, mga kapatid, talagang lagi kang mapaalalahanan ay maraming talagang tao minsan rejected pag-o-offer ng Panginoon, ng kaligtasan. Sad to say, talagang minsan kakalungkot talaga. Marami pa tao talaga na hindi nakakaunawa, minsan ayaw talaga na tumanggap, mga kapatid. Sabi nga are you willing to sacrifice your time, money, energy, comfort, and safety to see them come to faith in Jesus? Ating part, talagang may mga sacrifices tayo para ating silang mawin ating Panginoon. Dito, nakakatuwa rin yung heart ni Saint Paul. Ay talagang merong marubdob na concern para sa kanyang kababayan tungkol sa pagtanggi nila, pag-reject nila, salvation na ini-offer ng ating Panginoon. Hindi lamang yung mga kapatid. Dito pinapakita mga kapatid din na yung tinanggap na mga biyaya chosen nation, ibang klase, mga kapatid. Yung Israel's privileges, mga kapatid. Diba? Sabi nga Paul acknowledges Israel's unique privileges, including adoption, glory, covenants, and the promises. Sa verse 4, sabi mga dito, theirs is the adoption to sonship. Yan ang bayang Israel, mga kapatid. Sila talagang inangking mga anak ng Panginoon. Adopted son of God. Hindi lang yun. There's the divine glory. Ano pa? The covenants. The receiving of the law. Sa kanila pinagkatiwala. The temple worship. Mga kapatid, sa kanila na rin pinagkatiwala. And the promises. Hindi lang yun. There's are the patriarchs. Kanilang lahi din nagmula, mga kapatid, yun. And from them is traced the human ancestry of the Messiah. Sa lahi rin nila magmumula ang tagapagligtas, who is God over all, forever praise. Amen. Grabe, mga kapatid. Biyaya, bayang hinirang. Pero yun nga, kaya gano'n na lamang yung sadness, anguish,
kalungkutan, mga kapatid, di ba? Dito, dahil yun nga po, Aaron talaga yung pagtanggi ng kanyang bayan. Pero dito mga kapatid, pinapakita nga rito, ang magandang bagay, yung God's sovereignty. Yan. And this passage underscores God's sovereign choice and election, which is not based on human merit or works. Yan, mahalaga mga kapatid, no? Yan yung misteryo, the mystery of God's ways, mga kapatid. Tunay, sabi nga this passage encourages us to trust in God's sovereignty, even when we don't fully understand His way. Napakahalaga mga kapatid, no? Paul describes God's choosing of Israel as adoption. The people of Israel were undeserving and without right as natural children, yet God adopted them and granted them the status of His sons and daughters. Sabi ganyan, mga kapatid, ang pagpili ng Panginoon sa kanyang bayan. Sabi nga po, God's word in the form of beautiful covenant promises came to Abraham. The covenant people, the true children of Abraham, are not just his biological descendants. They are all those who trust in God and in what Jesus Christ has done for them, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid dito, no, na ganun yung sovereignty of God. Tagang, kahit nga sabihin mong naroon yung kanilang pagtanggi, rejection, sobra mga kapatid, para yung privileges na pinapadaloy ng Panginoon sa kanyang sarili. Nga sa ating buhay din, salamat. Israel's rejection, ang nag-benefit mga kapatid niyan, yung Gentile nation. Kasi ginawa ng Panginoon in-extend niya pinalawak na niya yung scope of salvation. Hindi na lamang sa kanyang bayang hinili. Hindi sa mga taong tunay na mananalig at tatanggap ating Panginoon sa papabilang tayo sa lahi ni Abraham, sa lahing hirang, sa lahing alam na ang napakagandang pangako kay Abraham, Panginoon, Abraham, ang inyong piging lahi, hinging asindami ng bituin sa langit at buhangin sa pangako. Salamat kay Lord tayo. Sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 3, verse 29, if you belong to Christ, you belong Abraham's descendant. At kung ano mga pinangako ng Panginoon kay Abraham, ay atin ding tatamasahin sa pamamagitan ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya thank you Lord mga kapatid, no? Na sa pag-reject ng kanyang sariling bayan, rejection, na-extend the Gentile nation atin. Hindi man tayo talagang originally, mga kapatid, hindi tayo mga Hudyo tama sa Panginoon. Maganda pa rin nang nangyari sa pag-reject na kanyang bayan and sa ating mga Gentile nation. Ang offer of those who will believe, will trust, will accept our Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo yan. Ay napabilang sa lahi ni Abraham. Tamang tatanggap bagay na ipinangako ng Panginoon. Abraham. Ganon ang God's sovereignty. Very mysterious kalagian ang pamamaraan ng ating Panginoon. We don't fully understand this. Hirap mong arok, mga kapatid, pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya ng Panginoon at yan ayon sa God's sovereignty.
ayon pa rin sa ganap na kalooban ng ating Panginoon. Thank you, Lord, mga kapatid talaga. Kaya nga dito pinapakita ng mga kapatid sa atin yung ating human responsibility. While God's sovereignty is emphasized, human responsibility is not eliminated. And Israel's rejection is still a result of their choices. Na pa rin kasi ang pumili, mga kapatid, ng ganong klaseng kalalagayan, ilang pumili po ng pagtanggi, mga kapatid. Kaya dito nga nakakatuwa, mga kapatid, no, yung pangako kay Abraham. At Paul emphasizes that God's promise to Abraham was not based on human merit, but on God's sovereign choice. Thank you. Yung ang verse 6 to 8, mga kapatid, natin lang basahin sa inyo, sa Romans 9, verse 6 to 8. Ito napakahalaga. Sabi rito, God's sovereign choice. It's not as though God's word had failed. For not all who are descended from Israel are Israel, nor because they are his descendants are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Other words, it's not the children by physical descent who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. Yan. Ba totoo? Sabi nga ng Panginoon Abraham, dadami ang lahi mo. Kapatid. Pero anong nangyari nga po, pinasipingan kanyang slave girl, si Hagar. Akala nung asawa ni Abraham, yun ang pamamaraan ng Diyos. Kaya pinanganak nga po, nabuntis si Hagar, pinanganak si Ismael. Pero sabi ng Panginoon, sabi ko sa iyo, ang lahi mo, marami, umula yan, di ba? Kay son, kay promise son Hindi siya anak ng slave. Kaya nireject mga kapatid niya si Ismael Ay, para bang yung si Isaac at si Ismael, sabi nga, illustrates God's sovereignty by referencing the story of Isaac and Ishmael, highlighting that God's choice is not based on human works. Ala kasi ni asawa ng Abraham, ang katuparan ng pangako ay sa ganung pamamaraan. Human works, human effort. Pero hindi po ganun, mga kaganapan ng pangako ng Panginoon, talagang ayon sa pangako ng kaya nga, di po ba, after a year, dalang tao si Sarah. Yun, pinanganak si Isaac. The promise, doon na nagmula ang lahing hirang ng anak ni Abraham na si kaya nga, napakahalaga natin na kaganapan ng pangako ng dapat laging nakapundasyon, alagian ating pananalig sa pangako ng sabi ng Hebrews 10, let us hold on firmly to the hope we profess because we can trust God. Keep His hold on. Kapag pinangako ng Panginoon, sinabi niya, bakit? Magaganap yun, tuto pa rin ng Panginoon. Bagay, ngako ng Panginoon. Tama sa tunay sa ating ngayon tinanggap na kaligtasan, sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, kaganapan niyan. Fulfillment yan. Kaganapan niya ng pangako, katuparan niya ng pangako. Tayo lahat na kaligtasan, free gift from God. Kaloob yan, mga tama tayo
paano tumanggi. Tayo, salamat sa grace, ati po free gift of very precious gift, education, ilang pagmamahal. Salamat kayo. Kita, 9, call and His choice in us is irrevocable, unchanged. Tinanggap na kaligtasan, nakapili ng Panginoon natin for eternity, permanent, forever and ever. Now let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Jesus, thank you. Panginoon, muli salamat po sa gabing ito. Aming mga narinig, Panginoon, mula sa inyo. So, salamat sa mga Lord, na inyong Lord, kami lagi manatili palagi sa kalalagayan na kami nung ligtas, Panginoon, at mamuhay na tunay na mayroong pag-asa. So, salamat po sa pag-adog na inyong amin, ang aming Panginoon, free gift of salvation. Lahat na pasasalamat, puri luwalhati, kami po binabalik. Ilang pagmamahal mo, at hindi po kami marapat, Panginoon, paring Panginoon, pagandang loob sa amin, pagkakaloob sa amin, kaligtasan, ang salamat, Panginoon. Yes, we pray in Jesus' name. Amen, amen. Salamat mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy